Yan, so hello everyone, it's me again, Daniel Uy, your content creator ng kung ano nung bagay. Pero we will make sure na ito ay kapaki-pakinabang, no? So I would like to share lang, no? Basahin lang natin on the spot itong bagay na to. And kung ano yung maiintindihan natin, yun ang ilalabas natin dito, no? So patungkol to sa isang barangay, official, no? Barangay captain, kagawad, treasurer, ano pa ba yung isa? Secretary. Okay. So mga tanod and so on. So dito sa Local Government Code Book 3, LGU Title 1, The Barangay. So lalaktawan na natin si Chapter 1 sa Section 384, 385, 386. Lalagpasan na natin siya. Ngayon, alam naman natin na ang barangay is consist ng barangay official and officers, chief official and officers, yung barangay, punong barangay, 7 sangguniang barangay members, mga kagawad natin, sangguniang kabataan chairman and barangay secretary and barangay treasurer. So meron din dyan mga lupong taga mayapa, yung pag nagkaroon ka ng hearing dyan, sila yung mga mamagitan. So person and authority sa 388. Pero punta tayo sa chapter 3, no, sa punong barangay, kung ano yung mga duties and responsibilities ng isang barangay captain. So sa 389, chief executive. So siya ang chief executive ng barangay. Gandang pakinggan, no? So yung powers, duties and function niya, letter A, the punong barangay as the chief executive of the barangay government shall exercise such powers and perform such duties and functions as provided by this code and other laws. So kaya sinabing other laws, baka kasi meron pang idagdag yung ating Congress or Senate na mas magpapaganda pa ng duties and functions ng isang barangay captain. So dito muna tayo sa 1991. So kung may makikita tayo na ibang special laws dyan, basahin natin. B, for efficient, effective and economical governance, the purpose of which is the general welfare of the barangay and its inhabitants, pursuant to section 16 of this code, the punong barangay shall, number 1, enforce all laws and ordinance which are applicable within the barangay. So sinabi rito, all laws, traffic, criminal laws, business laws, kasi nga ba may mga business permit dyan, all laws na dapat ina-apply sa isang barangay. So when it comes to the word all laws, hindi nawala is wala siyang oras, no, na 8 to 5 lang dapat naisa sa katuparan natin yung ganyang bagay. Hindi, pag sinabing batas, 24/7, walang exemption yan, walang oras yan. Hindi pwedeng pang umaga, hindi pwedeng pang hapon, hindi pwedeng pang tanghali, madaling araw and so on. Dapat all the time. So pag sinabing all the time yan, within the barangay all the time. So hindi pwedeng magkakaroon ka ng exemption dyan. Wala ka dapat favoritism dyan. Hindi pwede yun, kundi mayayari ka, no? Nakalagay din dito sa letter B, negotiate, enter into and sign contracts for and in behalf of the barangay upon authorization of sangguniang barangay. So pag halimbawa meron nang bibilin sila barangay na authorized na ni Lakagawad, so nagawa na nila yung memorandum nila, so pirma na si barangay captain. So pag-agreehan na kasi na lahat na kailangan natin bumili ng fire truck para sa barangay natin, para in case na magkasunog, bilhin natin yan. Or kailangan natin ng supplies na ganito ka, wala na tayong ballpen, bili tayo nito. Okay? So sa letter C, maintain public order in the barangay and in pursuance thereof, assist the city or municipal mayor and the sangguniang members in the performance of their duties and functions. No, halimbawa, nagkakagulo, syempre tulong siya. Nandiyan siya dapat pag nagkakagulo. So
Ang sabi rin dito, in pursuance thereof, assist the city, sila mayor, sila councilor, sila congressman, in case na meron silang proyekto na kailangan gawin sa barangay nila, tutulong siya. Okay? Municipal mayor naman kapag sa probinsya or maliit na municipal, and the Sangguniang members, so kasama sila kagawad dyan in the performance of their duties and functions. So para mabilis yung mga relief goods, halimbawa may nasunugan, rescue, nandyan lagi sikap dapat. So advantage nito, ang dapat na barangay captain nyo, no, pipili tayo ng barangay talagang nararapat dyan, dapat lalaki na medyo may kalakihan ng katawan para mabilis kumilos. Andun kagad siya, hindi siya mahina. Okay? Sorry, magiging masculine tayo rito sa bagay na to. Pero kung pipiliin nyo naman is babae, okay lang naman. Basta please, magagampanan niya ng mas mabilis at makapag-decide kagad para makatulungan kagad yung kailangan. Letter D, sa pang-apat, call and preside over the session of the Sangguniang Barangay and the Barangay Assembly and vote only to break a tie. Okay? So halimbawa kailangan na nilang magkaroon ng meeting kasi magkakaroon sila ng assembly. So ilalagay nila kung saan anong oras, kailan, and kailangan masabihan nila yung mga gagawin nila. Okay? So dito kasi tayo sa parking zone, may dyan yung guard. So naisipan ko lang mag-vlog dito. Ang ganda kasi. So letter E, so panglima natin, upon approval by a majority of all members of the Sangguniang Barangay, appoint or replace the barangay treasurer, so simple lang yan, and barangay secretary and other appointed barangay officials. So easy na naman, hindi ko na kailangan masyadong paliwanag yan. Organize and lead an emergency group whenever the same may be necessary for the maintenance of peace and order or on occasion of emergency or calamity within the barangay. So dapat may sikap, meron na naka-assign na lugar kung case na magkaroon ng ganitong sunog, saan sila ilalagay. Isa na yun sa nakikita ko. So pag nagkaroon ng baha, so mga rescue na yan, and so on and so forth. In coordination with the Barangay Development Council, prepare the annual executive and supplemental budgets of the barangay. So ano yung mga kailangan na gawin proyekto, kailangan in advance nakagawa na siya. So maganda rito talaga advance mag-isip, and para makita na yung mga gastos. Okay? So letter H, approve vouchers relating to the disbursement of barangay. So yung bibigyan ng mga papel yung mga nangangailangan na dapat bigyan. Ito yung may problema tayo sa barangay sa Manila na napuntahan ko. Enforce law and regulation relating to pollution. And then yung number 1 lang pala, sorry. Enforce laws and regulation relating to the pollution, control, and protection of the environment. Yung mga basura saan dapat itapon. So huwag naman natin dehaduhan din yung pagtatapunan natin na lugar. Okay? Administer pamahalaan ng operasyon ng katarungang pambarangay in accordance with the provision of this code. Yung mga nagpapahiring sa mga lupang mayapa, and K, exercise general supervision over the activities of the Sangguniang Barangay. Siya yung tatay ng mga SK, so siya yung magka-guide. Ensure the delivery of basic service as mandated under section 17 of this code. So kailangan sinisiguro doon niya na maisasagawa yung mga barangay activities natin. So natin ilaw ng konti. Yan. Ay, nawala. So ensure. Letter M, conduct an annual palarong barangay which shall feature traditional sports and discipline. Okay, ha? Included in national and international games in coordination with the DepEd, Culture and Sports. So yan yung mga paliga kada barangay. So simple lang. Promote the general welfare of the barangay. So dapat kinakamusta rin niya yung mga tao sa paligid niya kung ano yung nagiging problema and kung ano yung matutulong ng barangay nila. Letter O, i-exercise
such other powers and performance such other duties and function as may be prescribed by the law or ordinance. So kung ano pa yung mga dapat gawin, kailangan exercise na maayos yan. And meron pa may subtitle B, C, in the performance of his peace and order functions sa punong barangay shall be entitled to possess, at least sa maganda dyan, possess and carry the necessary firearm. Necessary, hindi pwedeng Armalite ha. Nandito ka sa city, Armalite, or sa Manila rather, pero pag nasa ibang lugar ka, tingnan natin, baka pwede ka magdala ng Armalite. Ang nakalagay lang dito, specific necessary firearm within his territorial jurisdiction, sa barangay lang niya, subject to appropriate rules and regulations. So hindi pwedeng sosobra sa tinakda yung gagawin niya ha? Hindi pwedeng may granada siya, hindi pwedeng high powered gun sundalin niya, baka makadamage siya ng ibang tao. Okay, so yan po yung mga simpleng ilan ba to? Bilangin lang natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 duties and responsibilities na nakalagay sa Local Government Code of the Philippines 1991. Yan po yung dapat na alam ni Kap na responsibility niya para hindi mapahamak yung kanyang posisyon at yung title niya. Okay? So see you. Nagagawa pa tayo ng mga related sa ganitong LGU code, mga ganyan. Okay? Bye! And bago ako magbabay, I'm not a student or a lawyer ha. So nagbabasa lang tayo. Sarap kasi i-share. Bye.